Oh, Eric. Sino? Ayan mga kababayan, dumami na dito sa SA Shrine ngayong hapon, ngayong gabi lang, mga alas 6 nagsidating yung mga tao kahit umuulan. Ayan, Balay Chair po. Wala na ang compressor itong pangsos. Ayan. Ako po, sa Lunes ay pinusobin ko ang Kongreso. September 15, nabarkahan ng taong bayan. Si General Felizardo Simoy, retired po ito. Aminin na natin, galing sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At galing sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At siya ay bahagi ng sambayanang Pilipino. Magandang gabi sa lahat. Masaya ako dahil nakikita ko na naman ang mga kasamahan natin ng mga kabataan dito sa pagtitipon para may payag ang ating kalayaan at ang ating karapatan. Para malaman ng lahat, magandang gabi rin sa mga kapulisan. Lumabasa ko ulit after 23 years sa Mindanao. Sana mapagkabag-isip ang ating mga nasa katungkulan ngayon kung paano matutulungan ang ating bayan. Nakikita ko na hindi man lang tayo pinagbibigyan ng magandang lugar kung saan tayo pwede magtipon-tipon. Kawawa naman ang mga maralitang Pilipino. Galing din ako sa maralitang Pilipino. Sa Envoy pa ako nagsimula sa elementary. Naging member ng Kabataang Makabayan at sumali sa Philippine Army para makatulong sana sa ating bayan. Ngunit ano ang nakikita ko ngayon? Pagkatapos ako magretiro sa 2011, ang pinaglalaban namin sa bundok, mamatay-matay na kami doon. 5 beses na ako na-ambush. Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang ating bayan. Marami pa rin ang abuso na nakaupo sa ating gobyerno. Ano ang gagawin natin? Kailangan lang ang peaceful na pagpapahayag ng ating kalayaan at karapatan. Kung hindi alam ng mga kapulisan, yung mga assign ako sa Davao, 10 taon. Doon nakikita ko 1981 to 1984. Sa isang buwan, ang pinatay ng Sparrow Unit sa Davao ay 38 policemen in 1 month. Walang lumalaban doon na kapulisan. Kaya kami napunta doon. Kasama ko ang Philippine Marines, 3rd Marine Brigade. Ni Colonel Binason. Ngayon, nakikita ko ang mga abuso ng iba sa atin na dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Kaya nakakapanlumo ay yung pinaglalaban namin sa kabundukan ay nakikita namin na hindi pala ang tunay na kaaway ng ating mamamayan ay nasa kabundukan, kundi nasa kanayunan, yung mga kurap ng officials sa gobyerno na pinapabayaan lang natin. Kaya ngayon, panahon na at nakita na natin na ang corruption ay lumalala at ang karamihan sa atin ay nagbabakasakali lang na matulog sa kanilang kabahayan. Sana naman ay makipagtulungan tayo para mawala na itong corruption sa ating bayan. Maraming salamat po.
Maraming salamat mula kay General Felizardo Simoy, retired General from the Armed Forces of the Philippines. At marami pa sila. Thank you, General Simoy, sa pagmamahal mo. Para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Maraming naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pangsarili mo. Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal. Ibinoto ng mamayang Pilipino at ang mamayang Pilipino ang siyang tatanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto dahil hindi yan nakakagawin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sanhi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nila? Isang malaking katiwalian yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo nang hindi totoo, pero nasa iyo nakatutok ang lahat ng daliri dahil ikaw ang leader at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap, na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Mga magnanakaw, ninanakawan ng mga mamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kauli-ulihan, inaalipin. Anong gusto nyo mangyari mga mamayan? Manatili tayo ganito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin. Dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag ng pagkagaling! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga at tayo ay ganito mo naman at pagpasalitain kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Muto.